Mga iba't ibang uri ng kagrupo sa thesis ratings. Ito na ata yung pinakamahabang ratings na nagawa ko. So let's go! The leader, 10/10. Not necessarily na ito yung pinakamatalino sa grupo, pero ito lang yung napilitang mag-take a stand dahil minalas na puro mga bonak at tamad yung mga naging kagrupo niya. Napaka-perfectionist din ito. Lahat ng gawa ng kagrupo niya mali para sa kanya. Pero mahalaga yan kasi yun yung nagdadala ng grupo niyo hanggang defense. Tagaluto ng Pansit Canton, 3/10. Yung ito na nga lang yung ambag mo sa thesis para makatulong ka, pero ito din yung pinakamalakas lumamo ng Pansit Canton na may tinapay. Ito din yung madalas gisahin during defense kasi hindi naman nagsasalita yan kasi wala naman sila talagang alam sa defense nyo. Wala silang alam sa mga pinaggagawa nyo, sa methodology or whatsoever. Tagaluto lang talaga at tagalamon lang ng Pansit Canton niya. Kaya siya yung pinagtitripan madalas sa mga panelists. Lover boy or lover girl, 5/10. Ito yung mas inuuna pa yung makipaglandian at date sa jowa kaysa sumama sa mga group meeting. Madalas din nilang sinasama yung mga jowa nila pag nagmi-meeting kayo or pag may overnight kayo. Kaya puro landian lang din yung ginagawa nila doon during sa brainstorming. Kaya wag na wag nyong itatapat yung mga meetings nyo sa mga mansari nila kasi matik yun, masuunahin nila yung mansari nila. Mga broken-hearted, -10/10, kung meron namang mga sinwerte sa relasyon, meron din namang mga minalas na grupo dahil may member silang sumakto na binrake ng jowa during Hell Week. Hirap kausapin itong mga to, masungit din to eh. Feeling entitled yung mga yan kasi dapat daw siyang intindihin kasi broken-hearted daw siya, mga punya. Pinag-aaral kayo para mag-aaral, hindi makapaglandian. Mga sakitin ang pamilya, -100/10. Ito yung puro dahilan na lang niya na hindi siya makakasama sa meeting or overnight dahil may sakit yung bunsong kapatid ng tropa, ng mama, ng kapatid ng tito, ng pinsan niya. Kung sino mang mga Poncio Pilato yung may sakit sa barangay nila. Pucha, ikaw ba magsusubo ng biogesic dyan? Engineering yung course natin ha, hindi nursing. Mga missing in action, -1,000,000/10. Ito yung mga susulpot na lang pag defense na magugulat ka na lang kagrupo mo pala tong hayop na to. Isang pirasong Pansit Canton, walang ambag to, makakapasayan dahil nabuhat lang. Tindi mo boy, pukin na. Chismosa, 1/10. Ito yung mga walang ginawa kundi makapag-chismis during overnight nyo. Lakas din makahawa nito kasi very interesting din yung mga baon niyang kwento. Nag-end up kayo na mas marami pa yung napag-chismisan tao kaysa sa mga natapos na task. Mga procrastinator, 2/10. Parang lahat ng member ganito. Ito yung kumikilos naman kaso after makatapos ng isang task akala mo ang dami na niyang naiambag. Tapos magbe-break time agad ng pagkahaba-habang break. Pag pinagsama-sama mo lahat ng mga break time niya, mas mahaba pa yung tinunganga niya kaysa sa mga tinapos niyang task. Rich Kid, 100/10. Malaking tulong ito sa grupo nyo kasi kasing laki ng bahay nila. Kasi yung bahay nila lagi yung takbuhan nyo pag may group works kayo or overnight. Saka wala kayong poproblemahin sa pera kasi may taga-abono kayo. Tapos madalas pa, sobrang generous ang parents ng mga yan, di ba? Ayaw nilang bumagsak yung anak nila, so susuplayan ng pera. Lasinggero, 1/10. Sana walang ganitong member during high school. Grabe naman. College, may ganito. Ito yung wala namang ginawa kundi magyaya ng inuman kapag overnight kayo. Tapos kung sa babae, may chismosa. Sa lalaki, merong lasinggero. Tapos ang lakas din maka-bad influence niyan. Tapos kinabukasan, mas lalo pa siyang walang pakinabang kasi may hangover o kaya masama na pakiramdam dahil sa paglalasing. Hagardo Versosa, 8/10. Ito yung mga laging lutang kasi dinidibdib masyado yung thesis. Ito rin yung kanang kamay ng leader na laging pagod at tulala kaya madalas mainitin din ang ulo ng mga to eh. Reklamador, -5/10. Ito yung mga kumilos lang ng konti tapos nagrereklamo na agad na akala mo natapos na nila yung buong thesis. Sila din yung kumikilos pero laging mali. Tapos pag kumilos yan, bigla na lang yan magsasermon sa iba na walang ginagawa. Akala mo siya may ginagawa all this time. Ngayon lang naman kumilos. Mga papogi lang or paganda lang pero walang ambag, 0/10. Ito yung mga ayaw makabuo ng malaking eyebag sa kakapuyat sa thesis kasi masiintindihan pa nila kung gaano sila kaganda o kapogi sa grad pick. Bala kayo dyan, basta ako maganda. Drama Queen, -1/10. Asahan mo, laging may iyakin pag binagsak kayo sa defense nyo or pinaulit yung thesis nyo. Pero mahalaga din yung may ganito kayo sa grupo kasi minsan habang sinasabi ng mga panelist yung naulitin yung thesis nyo from top to bottom. Tapos nagsimula ng umiyak tong drama queen nyo. minsan naaawa na yung mga panelist eh, di ba? Parang part na lang yung papabago. And instead of yung whole thesis. Mahalaga din yan, malaking part yan. Dapat may ganyan or kung wala kayong ganyan, dapat marunong na kayong magsanay na kayong mag-acting. ML player, -100/10. Ito yung walang ginawa kundi maglaro sa cellphone kapag may group activities kayo. Wala na nga na itutulong yan, nagyayaya pa ng ibang kalaro. Varsity, -10/10. Yung laging excuse sa klase or laging wala sa meeting o kasi may practice ng basketball or volleyball. Mag full-time PBA player ka na lang kaya, di ba?
Ba't ka nag-engineering ha? Kasi ito yung mga malalakas maka-trash talk sa prof na nang bagsak, kala mo naman talaga napaka-responsabling estudyante. Runner, 10 over 10 yung mga yan. Ito yung mga guy in the chair sa grupo na nakaupo lang madalas sa computer kasi sila yung taga-revise ng soft copy or taga-gawa ng report, taga-gawa ng PowerPoint. Tapos madalas sila rin yung taga-takbo sa printing shop. Sila din yung taga-takbo sa Santa Mesa para ipila yung thesis nyo dun sa bookbinding. Kaya mga ano yan, mga Hagardo versus mga working students, 7 over 10, ito yung mga madalas missing in action kasi bawal lumabas sa work pero kumpleto naman sa ambag sa pondo yung mga yan para sa mga prototype nyo. Kasi pag di siya gumraduate, mapepermanente siyang maging Jollibee crew. Bolero, 6 over 10. Ito yung mga hindi naman katalinuhan at wala naman din masyadong alam sa thesis nyo or sa methodology pero ang lakas mambola ng mga prof. Kaya niya palambutin yung puso ng mga prof nyo dahil sa pambobola niya para hindi na ipaulit yung buong thesis nyo. Kaya mahalaga yung mga bolero skills na mga to.